Ilang araw lang ang nakakaraan, sinabi to ni Shaq kay Jokic on live television mga idol. I thought that SGA should have been the MVP. That's no disrespect to you. Tinanggap ni Joker ang opinion ni Shaq at hetong pinatunayan na lang niya sa kanyang performance na siya ang deserving na MVP, lalo na dito sa Game 5. Kontra pa yan sa reigning Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Tila ginawa niyang practice player tong si Gobert at tila walang kibo niyang iniiskoran halos every single time na nagkakatagpo sila. Ang plano talaga ng Wolves din dyan ay yung saktong one-on-one defense na lang kay Jokic. Defensive Player of the Year nga So matik dapat ito yung mga matchup na kakayanin din talaga ni Gobert. That's why walang helpers dyan ngayon. Tiwala sila na mas mananaig ang depensa ni Rudy kesa sa opensa ni Jokic. Actually good defense naman ito mga idol. Better offense nga lang mula sa MVP. Again mga idol, sa simula ng laro pinapawork talaga nila si Jokic sa ilalim kontra kay Rudy. And walang advantage talaga ng kahit ano si Jokic dito Akala mo si Edwards mag-help dyan pero yun nga, tiwala silang mag-hold ang depensa ng kanilang center. Tao pa niya si Murray so dikit lang din siya doon. Wala talagang help and tila ayun nga, ginawang practice player ni Jokic itong si Rudy. Ginawa rin talagang point ng Denver na pagganahin si Jokic early in the game. Like itong inverted pick and roll nila. Medyo hirap itong defender na big man dyan kung paano ba yan i-approach mga idol kasi usually siya naman yung sumasalubong sa screen. Hindi yung katulad ngayon na siya yung ini-screenan. Pwede sana mag-switch itong si Ant dyan pero hello, ito ba yung gusto mong matchup ng Wolves para kay Joker? Pero panigurado, pabor sa Denver yung ganitong matchup at ilang beses din pong nangyari sa game na ito na agarang nakakascore si Jokic kapag napapaswitch si Edwards. Usually si Gobert nga po ang nag-aabang sa ilalim pero since nasa ibabaw nga siya at ini-screenan, wala nang gaganap nun. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng channel natin. Dito makikita nyo muli yan mga idol dahil sa screen nga po biglang tumapat si Edwards kay Jokic. Ito yung bagay na ayaw din mangyari ng Minnesota kasi lugi naman talaga si Ant-Man dyan At imbes na si Ant ang mag-seal kay Jokic, nahayaan niyang si Jokic ang mag-seal sa kanya. So ano ang magagawa ni Ant dyan, diba? Di wala. Natamaan pa ata niya yung ulo ni Joker. Kahit nga kamo hindi niya hawak yung bola epektibo pa rin siya. Like itong ginagawa ni Morris ngayon sa kanya yung dapat ginagawa ni Edwards doon sa nakaraang clip. Fino-front niya dapat si Jokic para hindi siya mapasahan. Lugi rin kasi si Morris dyan at guard nga rin po ito. And yun nga mga idol, walang ginawa si Jokic dyan kundi sumubok kumuha ng pwesto. Pero since lugi nga po ang tumatao sa kanya ngayon, si McDaniels napapatingin din doon, umaantabay. Nakalusot tuloy itong si Brown. Patient din itong sa Jokic mga idol sa pag-involve ng mga kampi niya sa opensa. And hindi siya yung parang maghahapit na lang talaga kagad. Nung tinanggap niya yung bola, kahit na anlayo ni Rudy sa kanya, hindi niya to tinira. Kahit na kung ititira man niya, okay lang. Tinignan na muna niya if pwede bang pasahan si Brown. Pumeke pa ng pasa hanggang sa tuluyan niya ng binigay doon. And nadepensahan din ng Bini. So binalik na lang sa kanya at hindi na naman pumuli pag-score ang nasa isip niya. Kahit na noong first quarter, kaya niyang kalabawin tong si Gobert. Tinignan muli niya if pwedeng pasahan si Brown sa kanyang cut. Hindi na naman. Natao na maganda ni Morris. Saka na lang siya nag-decide na okay, solohin ko muna to. Gobert lang naman tong katapat ko Different talaga mga idol. Dito mukhang kailangan mo talaga maglaro ng perfect defense kung ikaw ang Mini kasi ang tao ni Jokic ay si Towns, hindi si Gobert mga idol. Andito lang si Rudy nag-aantay kung papasok man siya. And okay nga na depensa to kasi hindi sila nag-overreact sa presensya ni Jokic. Itong si Ant-Man nga lang, medyo nalingat lang dyan. Nasa helping position siya para pwede siyang lumapit kay Joker if ever magiging malalim pa siya. May distansya tuloy siya kay MPJ at sobrang liit lang din itong distansya niya pero yun nga lang po yung kinailangan ni MPJ para tumira. Ang hirap din mag-help kay Joker.
Again, ito yung problema talaga mga idol para sa Wolves. Kita nating buhat ng screen napatapat si Alexander Walker dito kay Jokic. Okay, naiwan si Towns sa screen So ano na ang plano nila doon sa taong libre kasi nga iniiwan ni Alexander Walker. Ang hirap mag-help kung ganito mga idol. Isang segundo lang na nakikita ni Jokic na may siwang at pwedeng tumira yung kakampi niya, binibigay talaga niya. Kulit pa nga nito kahit may screen walang nagawang mismatch ang Denver at si Gobert na naman yung tumatapat at nag-switch. So ito na nga po yung pinakaalas ng Wolves sa pagdepensa kay Joker at ayun, MVP things mga idol, nag-alabalirina pa si Jokic dito. Seriously, ano ang dapat gawin ng depensa sa ganito? Sinisil ka na sa gitna, tila nasa isla kayo, ang tanging hope mo na lang dyan, ma 3 seconds si Jokic. Kung mag-help si Alexander Walker, malilibre yung tao niya. Kung mag-help si Edwards, ganun din. Ang hirap, ang sakit sa ulo. Kung mag-help si Towns, magka-cut si Gordon. Hirap talaga mga idol. Dulo ng shot clock at may defender sa harapan, may kilala akong team na nanawa sa mga ganyan niyang paandar. So tila sampal to kay Shaq mga idol na hindi nga po kinontra ni Jokic yung opinion ni Shaq. Pero tila he took it personal at ayan nga pong pinatunayan na lang niya sa court na siya ang deserving sa MVP. Paganyan-ganyan lang yan si Jokic pero nagtala siya ng 40 points, 7 rebounds, 13 assists, 2 steals tapos isang block pa. Ang malupit pa rito, 0 turnovers mga idol. Wala siyang turnover na nagawa sa 41 minutes niya na nilaro. Hindi na natin i-mention yung shooting percentage niya, kayo na lang po yung tumingin pero grabe rin yun. What a way to make a statement mga idol, panigurado. Hindi naman niya ginawa yung performance na yan para kay Shaq at para sabihin na mali siya. Sadyang ganyan lang talaga yung effectiveness ng isang Nikola Jokic. Deserving talaga para sa MVP. Tama ba mga idol? Ilagay nyo lang po ang mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $689 lang yan mga idol at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page, pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.